ditong Epson L3210. Yan, Epson L3210. So, yung problema niya ay yung problema daw ay na-stock up na bond paper sa loob. Ayun, so tinanggal na nila pero meron pa rin natira. Ayun o, so meron natira. Nag-paper jam then meron natirang bond paper. Ayan, so paano ba ito gawin? So, hugutin nyo to. Ito, may lock yan dyan. Ito. So, papaikutin nyo lang pa ganyan. Ganyan ito nyo lang. Twist nyo lang yan. Pa ganyan. Oops. Para matanggal siya. Yun. So, ikutin nyo lang to. Ito. Igaganon nyo lang. So, ganun lang yun. Pero, problema natin, mayroong ink. Nako. Ito ang problema. Tignan natin dito ng bond paper. Ayan. Pati doon sa kabila. Alright. Oh, wait lang. So, kuha muna tayo. Mismo ng ano. Yun. Para hindi maano yung ano natin. Sige, ikot natin. Ito. So, dito, para makita ninyo. Ito. Ayan. So, dapat tanggalin nyo to. Iangat muna itong plastic na to. Ayan. Tapos, yung nakadikit sa kanya, tanggalin. Tapos, tanggalin tong ito. Ayan. Tanggalin mo tong flex cable na yan. Then, ito. Tanggalin. Hugutin lang. 3 flex cable. Mamaya, babalik natin yan. Ayan. Then, tanggalin yung cover. So, madali lang naman gumawa niyan. Ito yung crumpled paper na naiwan sa kanya. Ayan, oh. Ito. So, ito. So, since nandyan na siya, pwede mo siyang hugutin dito pa ganun. Dahan-dahan lang, ha. Dahan-dahan na yan, guys. Baka maputol yung nandito, ano. So, dahan-dahan lang. Then, ito din. Yan. Dahan-dahan lang. Ingatan mo lang. Yan. Then, i-press mo tong block na to. Ito. Press. Yan. Para umangat. Yan. So, dahan-dahan lang. Yan. Paper jam to, guys.
Or pwede mo naman tanggalin to. So, tanggalin natin yan. Yung may tornilyo yan dyan sa ilalim. Yan. Yan, gamit tayo ng tweezer. Tanggalin muna natin yung connection na to sa dalawa. Then, itong flex cable ng head. Then, ito sa ilalim. Dito ay yung kanyang spring. So, napakahalaga ng spring na to kasi nagkukos siya ng paper jam kapag nawala. Blinking ngayon. Then, i-move lang going to the left. Tanggalin. So, yan. Para mas makabuelo tayong na matanggal yung bond paper. So, yan. Ipit na ipit yung bond paper, guys. Then, dito sa ilalim, iangat lang to. Iangat. Then, lagyan ng kalang. Then, ganun din sa kabila. Iangat, lagyan ng kalang. Iangat, lagyan ng kalang. Yan. So, medyo mahirap to, guys. Dahan-dahan lang, tiyagaan nyo lang kung wala kayong gamit. Kagaya nito, ha. May mga gamit ako pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin kung wala akong totaling o hindi ko siya babaklasin. So, tinatanggal ko lang dahan-dahan. Yan. So, paunti-unti lang. Okay na. Ito naman sa kabila. So,
Tiyagaan nyo lang na makuha nyo yung nakaipit na mga bond paper. Ayan. Ito na. Yun. Yun o. Yun na. Yan. Dahan-dahan lang. Yun. Diba? So, ang pinaka-importante kasi, yung sensor dito, hindi siya maputol. Kasi pag naputol yung sensor nandito sa, yung, parang ruler guide. So, kapag naputol yun yung problema. So, dahan-dahan. Kaya dahan-dahan lang yung paghugot dito. Then, double check kung mayroon pa ba sa ilalim. So, wala na. Wala na nakaipit na bond paper. Yan. Diba? So, ganyan. So, wala na siya nakaipit na bond paper. So, iangat nyo na lang ulit. Medyo magalaw yung natin. Pinapakita ko lang na mas magandang angulo, ha. Ito, iangat na lang ulit. Yan, iangat yan. Tingnan kung mayroong nakaipit pa. So, wala na. Okay na. Yan. Then, ito, kung manonotice natin, ito, isa siya sa guide. So, natanggal siya. Paano ba siya ibalik? Iaangat nyo lang to. Okay, balik ko mamaya. So, iaangat ko lang siya. Ito. Iaangat ko siya. Dito na lang sa likod. Dito, yan. Yung black, iaangat ko siya. Then, ito naman. Yan. So, lalagay ko siya dito. Yun. Yun. So, ganun lang. So, guide yan. So, dapat hindi siya matanggal. Ayun. Natatanggal na siya. Ito kasi natatanggal yan commonly kapag inaangat mo sa likod yan. Yan. Pag may hindi na masyadong kapit. So, yan. Okay na siya. Yan yung mahiwagang blower natin. Madumi pa ba? Alright. Then, isa sa na-notice ko guys, ito ipis. Naglilik. Kinagat ng ipis ito. So, mayroon na siyang leakage. Yan. Yan. Kaya pala siya tumutulo kasi mayroon ng leak. Kinagat ng ipis. Yun. Yun o. So, napakaliit lang na butas. Pero okay pa naman. So, naglilik lang siya ng kaunti. Siguro matagal na to. As in, pwedeng gabuhok lang yung butas niya. Siyempre, pag nagpa-pump, yung pressure lumalabas dyan. Yun na yung ink, yung pressure kasi hinihigot niya. Yan. Pero yung output niya, okay pa naman. Kapag ganito kasi, just in case na naputol siya, papalikan. No? So, in this case, tingnan nga natin. Yan. So, lagyan nyo lang siya ng tape. Para at least ma-prevent yung Lagyan na natin ng tape.
So, lagyan na natin ito ng tape. Yan. So, prevention is better than cure. So, alam niyo yung yung ipis, kahit ano kinakain niya, kinakagat niyan. Yun. Diba? Prevention is better than cure. Ito pa. Yung tape lang ang katapat niyan, guys. Then, balik sa dati. Yun. Okay na, pwede na. So yun, hindi nyo may iwasan na maging madumi talaga or madumihan kayo. Yan. So normal naman yan kapag nag-work kayo sa printer. So normal naman yan. Simple lang. Kung gusto nyong maayos, mag-ayos. So huwag masyadong maarte. So kagaya natin. So gusto nating ayusin. So dapat hindi ka maarte sa ganitong bagay. Oops, nawala na yung spring, guys. Nako, abonado. Alright, sige. Ito na. Balik na natin to. So, pagbalik naman yan, nakaganyan yan, yung dapat nandito siya. So, ganyan din, ito yung lock niya. So, lalagay mo lang siya dyan. Yan. That's it. Yun. Yun. Then, lagyan ng tornilyo. So, nandito lang yan sa side na to. Yan. Spring. Yung spring talaga, gagawa niya ng paraan paano siya maibalik. Dapat talaga mayroon kayong tweezer. Yan. So, lagay niyo dyan. Sabit. Sa ilalim. Then, dito. Yun. Ganun lang. Sunod. Ito na. Yung flex niya. Right. That's it. Yan, medyo limited lang yung repair natin ngayon. Kung manonotice nyo, halos hindi ako nakakapag-vlog. Kasi busy tayo sa NC2 na estudyante natin. Busy tayo sa training kasi magpapa-assessment na yung mga estudyante namin sa Lupi Iligan. Then, yun, focus tayo. Halos gabi-gabi, pumupunta tayo ng school. Just to double check the students. Kasi limited lang yung resources namin. Ito, iangat lang to. Yung dito din para ma-move mo to siya pa ganyan. Ayan. Then, balik na. Okay, balik na. So, hanapin nyo lang yung anggulo niyan. Hanggang sa maibalik nyo yun. Yun.
Then dito sa ilalim, hindi ko masyado maipakita kasi nasa ibabaw yung camera natin. So, kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo din siya ibabalik, ha? Yun na lang yung masasabi ko dito. Then, kung nakalimutan nyo, madami pa naman akong videos para sa mga ganitong bagay. Hanapin nyo na lang. Epson, mostly Epson 31 pen. Okay. That's it. Yun. So, para hindi kayo mahirapan, pwede nyo naman itong tanggalin. Okay, balik na natin. Right? That's it. So, ito kasi yung design ng ang Epson L5210. Yan. Sige, try na natin kung error pa ba siya. So, possible lumabas pa yung kanyang error. Pero, yan. Automatic siya nag-on. Okay. Yan. So, gumalaw na yung kanyang head. So, nasa ibabaw kasi yung camera natin, ha. Kaya halos ibabaw lang yung napapakita natin. Yun. So, kapag napakinggan yung tunog na yun, ibig sabihin recovering siya from the previous error. Yun. Yun. Alright. Nag-automatically head cleaning siya kasi na-detect niya yung error. Normal naman yun. So yun nga guys, do not just focus on the current problem. So kung mayroon kayo nakitang iba pang problema, i-fix nyo na. Kagaya nung nginat-ngat ng ipis. So, prevent na natin. Para at least medyo matagal bago bumalik sa atin yung printer na inayos natin. Kasi mahirap kapag balik ng balik yung printer, ikaw mismo na technician, may inis ka. Balik ng printer kasi or although it seems sa iba naman, okay lang yun sa kanila kasi kumikita. Pero sa atin, ako as much as possible, gusto ko babalik sa akin yung printer kapag for reset, mga ganon, or talagang may error or nagka-problema o namatay yung printer. Kasi sa kadami-dami ba naman na inaayos natin, medyo mahirap kapag balik ng balik yung printer. Na encounter ko na yan 3 beses bumalik sa akin yung printer. So ayaw ko nang mangyari yun ulit. Kaya as much as possible, kapag may problema sa output, inaayos ko na yan.
So, dapat ganun, hindi yung kung ano lang yung sinabing problema, yun lang yung aayusin. No. Ang pinakang ano dyan, syempre, naayos mo, napagana mo yung printer, nagpi-feed na siya, nawala na yung bara niya, or ano. Ang pinaka-importante sa printer, alam niyo ba kung ano? Yung kanyang output. Ano? So, yung kanyang output. Unless otherwise, kung alam ni customer na yung output niya ay medyo pangit na, then, kung may problema na sa printhead. So, natsyatsagaan pa naman kasi yan eh. Halimbawa, black na lang yung gumagana. So, okay lang yun. Okay lang yun kay customer. So, kung wala na din black, then colored na lang gumagana. So, okay lang naman yun. Depende yun sa pagkakaintindi ni customer. Pero kung kaya mo din naman ayusin mo na para at least bumalik sa'yo si customer. Or ma-refer ka pa nila. Ano, so ganun lang. Now, kung ikaw din naman mismo yung gumagamit, then kaya mo din naman tong gawin. So, much better, ano, para at least hindi na hassle na dalhin mo pa siya kay customer or kung ano, magpapaservice ka pa, then magagastos ka pa. Kung kaya mo sa sarili mo, then gawin mo na. Ito yung sinasabi natin, ano, after recognizing the error, bumalik siya sa error. Kapag ganito, yan, may ilaw, di ba? Kita naman, ano? So, i-turn off mo lang yan, turn off, then i-power on mo ulit. So, ibig sabihin nun, detected pa rin yung previous problem although bumalik na sa normal cycle yung printer natin, umikot na, nag-head cleaning na. At the end, na-detect niya pa rin yung problem, so i-turn off, then i-power on lang. And that's it. Yun na, okay na siya. So, try tayo mag-feed ng bond paper. Create na tayo ng output. So, ito, yan. Lagyan natin ng bond paper. So, turn off. Then, mag-nozzle check tayo. So, dito, i-guide mo yung bond paper, ano, para at least hindi siya kainin. I mean, hindi siya, kumbaga, hindi siya mag-paper dyan. So, long press the cancel button, then power button to print. And that's it. Kapag nag-on, bitawan nyo na. Yun. So, since yung problema niya is paper jam, then mayroong crumpled paper na naiwan. So, dapat i-test ninyo kung working na ba siya. Yun. Alright. So, ito yung output niya, guys. May problema siya sa magenta. Yan. So, sa magenta may problema siya. Kasi yung nakita natin may leak. Ano, sa may butas siya. So, ito na yun ata. Ano. So, possible ito na yun. I-head clean nyo lang siya. Kasi natakpan na din natin yung leak. I-head clean nyo lang siya. Then, babalik na ulit yan sa dati. Long press the cancel button. Then, kusa na siya mag-head clean. So, ganun, yung sabi ko nga, pinaka-importante sa isang printer na ine-expect ni customer ay yung kanyang output. Although, natanggal mo yung problema, naayos mo yung problema. So, kapag yung output niya medyo pangit kagaya nito, so, babalik pa din yan sa'yo. Sir, sabi niya sa'yo, nawala yung, yung magenta. So, babalik ulit sa'yo. So, ayusin na natin. Ano? So, kung paano ba yung gawin? Yung sanction, alam nyo na yon. Kung wala, kung hindi nyo hindi nyo pa yun alam, panoorin nyo na lang yung mga videos ko sa playlist natin under printer playlist. Ano? So, nandun lang naman yung lahat. Then, dito, i-apply ko din yun dito, pero ikakat ko na yung video na to. Yan, so thank you so much. So sana may natutunan tayo sa video na to. Then hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Then kung may mga katanungan kayo, just ask, then we will answer that. Thank you so much and good morning. Peace out, guys.